Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Sulitra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Merkules ay matatagpuan sa Juan Kapitulo 12, talatang 1, tapos 12. Binuhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betania, kung saan nakatira si Lazaro na kaniyang muling binuhay. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay nagpapunta sa Jerusalem. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama namin na mapagmahal, narito ang iyong mga anak sa umagang upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan sa isang magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin at muli mo kaming binigyan ng buhay at lakas upang kami ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Dalangin namin na pagpalain mo ang mga anak mo na patuloy na sumusunod sa iyo at may pasasalamat. Dalangin namin na ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak, asawa, at mga kapamilya, kaibigan, sa lahat ng kanilang mga gawain sa buhay. Dalangin namin na pagalingin mo ang may mga karamdaman upang ma-restore ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Patuloy mo silang abutin at ibalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, o Diyos. Dalangin ko na pagalingin mo po sila. Alam ko, Panginoon, dahil anong klaseng karamdaman, ito man ay diabetes, cancer, high blood, at iba pa. Kami, o Diyos, ay nagtitiwala sa iyo na ito iyong pagalingin sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na namatay doon sa krus at muling nabuhay. At dahil doon, kami ay iyong pinagaling sa aming mga karamdaman. Dalahan ko rin, o Diyos, ang aming mga kaibigan, ang aming mga tatay, mga senior citizen, na patuloy mo silang ingatan sa init ng panahon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga heat stroke, o Diyos. At patuloy mo silang bigyan ng buhay na may kalakasan, Panginoon. Tulungan mo sila. Maging ang mga bata, mga single, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Panginoon, salamat sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pagpunta ni Jesus sa Jerusalem sa araw ng linggo ng Paskwa, ang linggo bago ang pagkapako sa kanya sa krus, ang tinatawag ng matagumpay na pagpasok sa Jerusalem.
Isa ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa mga pangyayari sa buhay ni Jesus na naisulat sa 4 na ebanghelyo. Dahil naisulat ito sa 4 na ebanghelyo, mga kaibigan, malinaw na ipinapahiwatig sa atin na mahalaga ang pangyayaring ito hindi lamang para sa mga mananampalataya noong panahon ni Jesus, kundi maging sa lahat ng Kristiyano sa buong kasaysayan. Nagdiriwang tayo ng Pasko upang gunitain ang makasaysayang pangyayaring ito. Nang araw na iyon, sumakay si Jesus sa isang hiniram na batang asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Inilatag ng mga disipulo ang kanilang mga balabal sa likod ng asno kung saan sasakay si Jesus at lumabas ang maraming tao upang salubungin siya habang inilatag nila ang kaniyang daraanan, ang kanilang mga balabal at mga pinutol na sanga ng palma. Nagsigawan at nagpuri ang mga tao sa kaniya na nagsabi ng mapalad ang pumaparito sa ngalan ng Panginoon habang papunta siya sa templo kung saan siya nagturo, nagpagaling at nagpalayas ng mga nagsisipagpalit ng salapi sa ginawang liyungib ng tulisan ang templo. Marcos 11:17. Layunin ni Jesus na ipaalam sa publiko na siya ang Mesiyas at ang hari ng Israel bilang katuparan ng propesiya sa matandang tipan. Ang dahilan ng kanyang pagpasok sa Israel sakay ng isang asno. Sinabi ni Mateo na ang hari na dumarating sakay ng isang bisero ng asno, ang katuparan ng Zacarias, Kabanata 9, Talatang 9. Magalak ang mainam, o anak na babae ng Sion. Humiyaw ka, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay napaparito sa iyo. Siya'y ganap at may pagliligtas, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Pumasok si Jesus sa bayan na tulad sa isang matagumpay na hari at tinatawag ng mga tao na ganoon nga ng araw na iyon. Bukas ang mga kalsada ng Jerusalem, ang bayan para sa kanya. At tulad ng isang hari, pumasok siya sa kanyang kaharian. Hindi kaharian na pandalian lamang, kundi espiritual na kaharian. Tinanggap niya ang pagsamba at papuri sapagkat siya lamang ang nararapat para dito. Hindi na niya sinasabi na kanyang mga disipulo na ilihim ang pagtungkol sa kanya, ayon sa Mateo 12:16. Kundi sumigaw sila ng mga papuri at pagsamba ng hayagan. Isang pagpapakita ng paggalang sa kataas-taasan. Ang paglatag ng balabal sa daranan, hayagang ipinapakita ni Jesus sa mga tao na siya ang kanilang hari at ang Mesiyas na kanilang hinihintay.
Sa kasamaang palad, mga kaibigan, nagpupuro sila, hindi dahil kinikilala nila si Jesus bilang tagapagligtas mula sa kasalanan. Malugod nilang tinanggap si Jesus sa paghahangad nila na isang tagapagligtas na mamumuno sa kanila sa pag-aaklas laban sa bansang Roma. Kahit na marami pa rin ang hindi naniniwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Marami pa rin ang umaasa na maaari siyang maging isang panlupang tagapagligtas. Sila ang mga tumawag sa kanya ng hari, kasabay ng marami nilang husana at kumilala sa kanya bilang anak ni David na naparito sa ngalan ng Panginoon. Ngunit nang mabigo ang kanilang inaasahan, mga kaibigan, nang tumanggi siya na pangunahan ang malaking paghihimagsik laban sa mga Romano, agad nilang tinalikuran si Jesus. Sa loob lamang ng ilang araw, mapapalitan ang kanilang mga husana ng mga sigaw na ipako siya sa krus. Ayon sa Lucas 23:20 hanggang 21. So sa maikling panahon, mga kaibigan, silang mga pumuri sa kanya na parang isang bayani ang magtatakwil at mag-iiwan sa kanya sa huli. Isang pagkasalungatan ang pangyayaring ito at naglalaman ng aral na magagamit ng mga mananampalataya. Ito ang kwento ng isang hari na naparito bilang isang mapagpakumbabang lingkod na nakasakay sa isang asno, hindi sa isang kabayo, hindi nakasuot ng mamahaling balabal, kundi ng damit ng isang aba at hamak. Dumating si Jesus hindi upang manakop gamit ang lakas tulad ng mga hari sa lupa, kundi sa pamagitan ng pag-ibig, biyaya, habag, at ng sarili niyang alay para sa mga tao. Hindi kaharian ng mga hukbo at karangyaan ang sa kanya, kundi kababaan at paglilingkod. Puso at isip ang kanyang sinasakop, hindi mga bansa. Kapayapaang mula sa Diyos ang kanyang mensahe at hindi pansamantalang kapayapaan lamang. Kung si Jesus ay matagumpay na pumasok sa ating mga puso, naghahari siya, kaibigan. Naghahari siya rito sa kapayapaan at pag-ibig. Bilang kanyang mga tagasunod, ipinapakita natin ang ganitong mga katangian at makikilala ng mundo ang tunay na hari na nananahan at matagumpay na naghahari sa atin. Mga kaibigan, ang ating ngayon ay panahon ng pagninilay-nilay sa Kwaresma. Tingnan natin, papasukin natin ang ating Diyos, ang Panginoon, ang hari ng kapayapaan, hari ng pag-ibig. Papasukin mo sila sa ating puso upang siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Wala nang gulo sa ating mundo, sa ating bansa. Wala nang hindi pagkakaunawaan sa politika. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. No? Tandaan natin, kaibigan, si Jesus lang ang ating tagapagligtas. Si Jesus lang. Siya lamang. Wala nang iba.
Kung tayo'y may pag-ibig sa isa't isa, wala na tayong pagkakaunawaan. Tayong lahat ay nagkakaisa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin. Ito ngayon ang panahon ng kami ay makapagnilay-nilay sa ginawa mo sa amin 2 taon ang 2,000 nakalipas, Panginoon, na kami iyong tinubos sa aming mga kasalanan. Pumasok po kayo sa mundo upang kami tubusin sa pamagitan ng paghihirap mo doon sa krus ng Kalbaryo. Lords, maraming salamat. Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbubunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain mo po kayo ng pagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila sa panahon ngayon ng Kwaresma ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila, O Diyos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.